Guys, eto kaya din lumabas itong freedom mga kapiksi kasi ang nakikita natin dito is masyadong ine-enjoy ng isa sa inyo yung freedom niya na parang hindi committed, no? Hindi nagpapakita ng commitment, hindi nagpaparamdam ng commitment sa relationship mga kapiksi. So, parang ine-enjoy nyo lang, guys. Kumbaga parang kahit na in a relationship kayo or kahit nakasal kayo, parang ine-enjoy nyo lang. Yung parang nagbubuhay binata, buhay dalaga, ganyan, di ba? Yung parang buhay single na although technically yung iba sa inyo pwedeng single pa na hindi pa talaga. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig kapalaran para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kapag love reading guys, pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga pwedeng maka-influence sa relationship nyo mga kapiksi. And by the way guys, no, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte, lucky charms, lucky bracelet mga kapiksi, pang-attract ng money, abundance, check nyo yung mga products sa description box. Aventurine and Citrine yung nire-recommend ko for attracting abundance. Meron din ako nyan guys. At saka Black Onyx naman for protection mga kapiksi. So ito yung mga nakaka-influence sa relationship nyo guys. Mayroon tayong young female energy mga kapiksi. Kahit anong relationship nyo guys, pwedeng he, she o kaya she, mga kapiksi. Merong young female energy dito. So it's either ikaw to or yung person mo. Pwedeng mas younger in a sense na sa edad, no? Pwede ring younger sa maturity. Ibig sabihin pag medyo bata-bata pa, medyo immature pa, hindi pa masyadong marunong mag-handle ng relationship, ganyan, medyo mapusok or medyo padalos-dalos pagdating sa relasyon, guys. So, ganyan yung description. And for some of you guys, parang hinahayaan nyo lang na magkaroon ng freedom sa relationship, no? Yung hindi yung sinasakal, yung tamang luwag lang mga kapiksi, parang ini-enjoy nyo lang in a relationship kayo, pero hindi rin masyadong mahigpit guys, kasi mahirap din yun kapag ka masyadong mahigpit or kinokontrol yung person, nakasakal. So tamang enjoy lang ng freedom. And for some of you, pwedeng na-feel nyo na parang etong person na to, yung destiny nyo, parang siya na talaga yung the one, or parang siya na yung nakatadhana na maging panghabang buhay nyo. Or pwede rin naman na hindi panghabang buhay, pero naka-destiny kayo na maging magkarelasyon, mga kapiksi. So, comment down below, Libra, if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa relasyon nyo. Shuffle ko to guys. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So Libra guys, kayo ay represent ng King of Swords. Ito yung ating
love energy mga kapiksi. So, latag natin yung spread nyo. And guys, no, kagaya nga nung sabi ko sa inyo kanina, sa lahat ng gustong bumili ng mga pampaswerte, lucky charms, attracting abundance, money, ganyan, check nyo lang yung mga products sa description box mga kapiksi. Sa mga may gusto lang. So, Libra guys, this is both negative and positive mga kapiksi kasi medyo may mga pag-aaway dito guys, medyo may mga problema kayo sa relationship mga kapiksi. Pwedeng dahil sa third party na nakakasagabal sa relasyon nyo. Pwedeng third party na mistress kabet. Pwede rin third party na guys, no, yung mga barkada, especially kung mahilig mag-inom yung person mo, party goer. Kaya siguro merong young female energy dito. Mahilig lumabas mga kapiksi, mahilig mag-party, ganyan. Although hindi naman lahat. Pero yun ang nakikita natin na parang medyo nagkakos ng problema sa inyo mga kapiksi. Dahil dito medyo nagkakaroon kayo ng problema and you're having emotional pain. Yung iba sa inyo guys, eto, kaya din lumabas itong freedom mga kapiksi kasi ang nakikita natin dito is masyadong ine-enjoy ng isa sa inyo yung freedom niya na parang hindi committed, no? Hindi nagpapakita ng commitment, hindi nagpaparamdam ng commitment sa relationship mga kapiksi. So, parang ine-enjoy nyo lang guys. Kumbaga parang kahit na in a relationship kayo or kahit nakasal kayo, parang ine-enjoy nyo lang. Yung parang nagbubuhay binata, buhay dalaga, ganyan, di ba? Yung parang buhay single na although technically yung iba sa inyo pwedeng single pa na hindi pa talaga kayo kasal, but yung ugali na parang walang pake dun sa person, inconsiderate, ganyan. And ina-enjoy yung paglabas-labas even if hindi kayo magkasama. Kumbaga parang mas gusto niya pa na lumabas kasama yung mga tropa, mga barkada, ganyan, kaysa sa inyo, no? So, yun yung mga pinagtatalunan nyo, yung mga problema nyo mga kapiksi. And dahil dito, nagkakaroon kayo ng disappointment guys, no? Yung iba sa nyo, parang feeling ko nagsisisi. It's either nagsisisi kayo na sinagot nyo or ginawa nyo tong person na to, pero nandun yung nagdadasal kayo na sana magbago yung person nyo. Actually, parang tinitimbang nyo na no? Parang tinitimbang nyo na kung excuse me guys, kung ipagpapatuloy nyo pa ba tong relationship na to or magkukwit na kayo kasi gusto nyo na magbago pa sila, gusto nyo pa silang bigyan ng chance na magbago. And pinagdadasal nyo talaga or kung iba sa inyo parang pinaglalaban yung relationship mga kapiksi. So yun nga lang, medyo nahihirapan siguro kasi hindi naman ganun din kadali para baguhin yung nakaugalian ng person mga kapiksi. So what else guys, tingnan pa natin, medyo na-stuck to, no? Parang medyo na-stuck kayo, hindi nyo alam yung gagawin nyo. Nandun talaga sa naninimbang kayo mga kapiksi, no? Parang tinitimbang nyo talaga kung actually kayo din mismo undecided kayo guys, no? Kung anong gagawin nyo dito sa relationship na to. Pero eto guys, nakikita na natin na parang mas lumalamang na sa isip nyo na lumayo dito sa person na to or makipaghiwalay. Nandun na yung thoughts nyo, ibig sabihin nandun na yung nag-iisip kayo, nagpaplano, minsan parang iniisip nyo kung paano nyo sasabihin sa kanila. Pwede rin kasi guys na parang ilang beses nyo nang pinagsabihan itong person na to, pwedeng ilang beses na kayong nakiusap sa kanila, pero parang hindi kayo pinapakinggan ng person. Medyo may pagka selfish yung person nyo mga kapiksi or kung sino man, no? Kasi pwedeng magkabaliktad yung roles guys, pero may pagka-selfish yung isa, yung kumbaga hindi pantay. Hindi naman natin masabing unrequited love, pero medyo may pagka-unrequited. Ibig sabihin kasi ng unrequited guys, yung one-sided love, no? Yung isa lang yung nagmamahal. Pwedeng mahal nyo yung
isa't isa, pero mas lamang yung magmahal yung isa sa inyo kaysa dun sa isa. Kumaga hindi nasusuklian ng equal na pagmamahal, mga kapiksi. So medyo may pagka-imbalance itong relationship na to. The other one is a giver, the other one is a taker, no? Ibig sabihin yung isa bigay ng bigay, yung isa kubra lang ng kubra. So pagka ganyan, mga kapiksi, medyo kailangan trabahuhin yung relationship kasi nga may pagka-imbalance. So, if ever man na naka-resonate kayo dito, guys, pwede nyo pakinggan yung pampawala ng balakid na subliminal para magkaroon kayo ng para mawala yung mga balakid sa relationship nyo and maging priority naman kayo ng person nyo, mga kapiksi. Okay? So, comment down below if naka-resonate kayo sa love story na to. Tingnan natin yung additional na love advice or love message for you, Libra. Distance, ayan. So, yung iba sa inyo may distance na. The separation you are experiencing is necessary to help the relationship now. So, yung iba sa inyo, guys, may distance na talaga. As in, yung distance na emotional gap, no? Pwedeng hindi pa kayo nag-iwalay ng person mo, pero may emotional gap na kayo. Ibig sabihin, may distansya na sa nararamdaman yung dalawa. Pwedeng may coldness na ganyan. Pwedeng sa isip nyo, no? Humihiwalay na rin. Mga kapiksi, or iniisip nyo na makipaghiwalay. Ganun nga yung nakikita natin kanina. Kasi yung iba sa inyo naninimbang na kung hihiwalayan nyo ba or tutuluyan nyo pa ba itong person na to. Pero sometimes nakakatulong yung distance, no, para malaman nyo kung talagang worth it pa ba na i-continue itong relationship na to or mas maigi na maghiwalay na lang. Sometimes may mga nagkakabalikan kasi hindi talaga kaya na maghiwalay and kapag nagkabalikan talaga namang nagwo-work yung relationship. Minsan naman pag naghiwalay for good na, mga kapiksi, and that's fine, okay lang yun as long as parehas kayong masaya ng person, kesa naman sa magkasama nga kayo pero parehas naman kayong nagdudusa, diba? So, yeah. Comment down below, guys, if love story nyo to, mga kapiksi, and for more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.